Proverbs chapter 6. Anak ko, nag-promise ka ba na babayaran mo ang utang ng iba? Pumayag ka bang magbayad sa utang ng di mo kilala? Napasubo ka ba dahil sa mga sinabi mo, sa mga binitawan mong pangako? Ganito ang gawin mo, anak. I-save mo ang sarili mo, kasi hawak na ng kapwa mo ang buhay mo. Bilisan mo, magmakaawa kang pakawalan kanya. Huwag kang matutulog o iidlipan lang. Ligtas mo ang sarili mo na parang ibong na trap, parang usa na tumatakas sa umahanting sa kanya. Kayong mga tamad, tignan nyo ang mga langgam. Tignan nyo ang ginagawa nila para matuto kayo. Wala silang leader, wala silang boss o kahit pinuno, pero nag-iipon sila ng pagkain. Pag summer, naghahanda sa pagdating ng winter. Ikaw na tamad, hanggang kailan ka hihiga dyan? Kailan ka babangon? Sinasabi mo, iidlip lang ako saglit. Pahinga lang ako ng konti. Pero habang tulog ka, dadating ang kahirapan parang magnanakaw, may dalang armas. Ang taong masama at walang kwenta, nagsisinungaling kahit saan pumunta. Kumikindat siya at sumisenyas para lukuhin ka. Masasama ang plano niya, laging gulo ang dala. Kaya bigla na lang siyang mapapahamak, mawawasak siya at tuluyang mamamatay. May pitong ayaw si Lord, galit na galit siya sa ganito. Yung mayabang, sinungaling, pumapatay ng mga inosente, nagpaplano ng masama, mga nagmamadaling gumawa ng hindi tama, tumitistigo ng hindi totoo, at yung gumagawa ng paraan para mag-away ang magkakaibigan. Anak ko, gawin mo ang sinasabi ng tatay mo. Huwag mong kalilimutan ang mga turo ng nanay mo. Ingatan mo ang mga yon sa iyong puso. Lagi mong isuot na parang kwintas. Ililid ka ng mga yon saan ka man pumunta. Babantayan ka habang tulog ka. At bibigyan ka ng advice sa buong araw. Kasi ang kautusan parang ilaw na nagliliwanag. At ang pagsasaway naglilid sa maayos na pamumuhay. Ilalayo ka nito sa masamang babae, sa pambobola ng babaeng may asawa. Huwag kang magpapatukso sa ganda niya. Sa mga tingin niya, huwag kang magpapadala. Makakakuha ka ng prostitute sa presyo ng tinapay. Pero pag bumatol ka sa asawa ng iba, kapalit noon ay iyong buhay. Pag dinikit mo ang apoy sa dibdib mo, hindi ba masusunog ang damit mo? Pag lumakad ka sa baga, di ba masusunog ang iyong paa? Ganon din ang sumisiping sa asawa ng iba. Yung gumagawa nito, siguradong magdurusa. Hindi ka magagalit sa magnanakaw kung nagnakaw siya dahil sa gutom. Pero pag nahuli siya, 7 times ng kanyang ninakaw ang babayaran niya. Ibibigay niya lahat ng meron siya. Di nag-iisip ang taong sumisiping sa may asawa. Ang gumagawa nito, sinisira ang sarili niya. Mabubugbog siya at mawawala ng dangal. Di na mabubura ang kahihiyan niya. Dahil sa selos, nagwawala ang asawang lalaki. Di siya maaawa pag siya ay naghiganti. Di siya tatanggap ng kahit anong bayad. Kahit mag-offer ka ng marami, di mawawala ang galit niya.